Reason why this is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko, mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, isang suspect sa Cavite nagsuko na sa mga miyembros ka na autoridad. Philippine Oil bastante ang supply sa gudnang 60 diya sa tauman kan da nangyayaring tensyon da dumanda sa Middle East, sabi kan na palasyo kang Malacanang. Sa asubuya pa nga mga pabayukan na mga barata sa lado nasyonal, Puwersa Armada kan Pilipinas mayo ni nahiling ilan na pwedeng atakihon na ang Pilipinas kan Iran. XDOH Secretary Alfredo Bingsun gadana. Sara Duterte na nga po na ipagbawal ang motorcade as in the vehicle caravan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pa kita sa lado nasyonal, Speaker Boy D buka sa pag-emyenda kan lay para may babaan buwis sa lana. Tiktukan oil price hike sa mga barakalo na pwedeng mamati kung magdadagos-dagos and tensyon dumanda sa parte mismo kan Middle East. President Bongbong Marcos na nga po na restrained sa mga parties involved sa padagos na labanan dumanda sa Middle East. President Bongbong Marcos ipinagpahig na targeted fuel subsidize, libreng sakay, nakaamba kapag nagparadagos ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Emergency measure pinag-aadalan para sa posibleng pagbawas kan excise tax. Majority Leader Sandro Marcos isusulong ang Anti-Road Rage Act. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagsuko na ang saro subot sa mga hising suspect na naging kausa kan pagkagadan kan 19 anyos na maritime student duman sa Cavite. Ipinagpahig ni Cavite Police Provincial Director Police Colonel Ariel Reed na ana suspect yaw nangunyan sa kustodiya kan General Trias sa Component Police Station. Magigirumduman na pinagdara sa parte mismo kan ospital duman sa Dasmariñas ang biktimang si Kenneth Alcido, estudyante kan PNTC College. Matapos na ini ang madismayo ninuliman kan sinapo kaning mga pasa sa parte mismo kan sa iyang lawas. Dinara na nasambit na nga biktima kan tulong suspect asin ini duman sa parte mismo kan hospital kung sain ipinaluwas na aksidente ang nasambit ng biktima. Pinagporbaran na indang magdulaga gikan sa parte mismo kan hospital. Alagad pinagsitasinda kan gwardiya asin pinabalik ang mga ini para magtaunin mga detalye sa parte mismo kan biktima. Nakakuanin tsansa ang mga suspect na magdulaga paluwasa sa nasambit ng hospital kan nakalis na Domingong pagkapon. Kaya digdi dago sindang nakaali sigun man kay General Trias Police Chief Police Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza na pwedeng sinapo kan biktima and sa iyang mga lata sa iyang lawas ninuli kan isinagibong initiation rights na discovery ang pinaglulunadan kan mga suspect sa may rayong
tulong barangay gikan sa party mismo kan hospital asin nailing nagkaperang mga school ID asin uniform kan sinambit ng fraternity. Tinutuntun kan na mga kapulisan may kadsadiri kan nasambit ng lulunadan asin duman nakakwa sindanin mga lead sa mga suspect sa nasambit ng insidente. Padagos ang ginigibong pag-aram asin paghanap kan mga kapulisan sa iba pang mga suspect na yaon sa likod kan nasambit ng hazing asin initiation. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang kunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpapayag ngunyan kanda presidente na bastante pa ana supply kanda petroleum digdi sa laog kan na Pilipinas. Iyan sa tao kan na padagos na pagkakaigwanin mainit na tensyon o giyera dumanda sa parte mismo kan na Middle East sa pagultanan kan Israel, Estados Unidos asin mada kan na Iran. Tinawan doon kan nasambit ng presidente na si President Bongbong Marcos na supply kan lana o krudo dig sa laog kan na Pilipinas ana abuton paman sa laog kan na 60 dias. Kaya mayo pang dapat na ipagpanik ana mga motorista o nagagamit ka na sambit ng gasolina. Inulit digdi 2 bulan paman na igwa ni bastanting pangkonsumo ning krudo ansyon. Pinagapayag kan na presidente kung magapapadagos-dagos ana nasambit ng tensyon man sa parte mismo kan na Middle East asin abuto ni nampas pang 2 bulan sa kasana magkakaigwan na problema sa parte mismo kan na supply kan krudo digdi sa laog kan nasyon. Alagad ang gabus na yan pinagigibuan na nin paagi kan Pilipinas kan na gobyerno tangani man na makakuha pa ni na bastanting supply nin krudo bako lang sa parte mismo kana nasyon ka na Iran kundi sa nagkapera pa nga mga lugar. Alagad ang problema iyon na nagkakaigwan na mainit na tensyon sa parte mismo ka na Middle East sa pagultanan ka na tanga pagkakaigwan na gera parte mismo kanda o sa parte mismo and nasyon kan ni Estados Unidos de Amerika pati naman anda Israel asin man na Iran. Sibling iyan ang maging dailan tangani man na digdi magkaigwa ni na problema sa parte mismo kan na supply kan na petrolyo basado pa manyada sa pahayag kan na presidente. Siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. na may bastante pang lana ang Pilipinas na pwedeng magabot pa sa laog kan na 60 dias sa tauman kan palagos na pagkakaigwa nin mainit na tensyon duman sa parte mismo kan Middle East asin pinaglalauman na magtutulak sa paglangkaw kan presyo kan lana sa bilog na kinabanda. Basado sa presidente, maski nga ni posibleng maglangkaw ang presyo kan lana, ninuli kan pinagapod na geopolitical tension na daiman tulos na mimiligro ang Pilipinas sa kakulangan kan supply. Ninuli ta nagpapadagos ang pinagapod na stockpile kan gasolina, fuel, oil asin man kan kerosene. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagapayag ni Davao City Mayor Basti Duterte na nagtaonin na update ini sa ginibong nga pagbibisita kaniya dumanda sa parte mismo kan sa iyang ama sa Netherlands. Tinawan doon ka na sambit ng opisyal na iyaon ngunyan sa maray na kamugtakan anda sa iyang ama asin nagahalat lang sa parte kan mga nangyayaring hearing, confirmation hearing kana sa iyang kaso duman sa parte mismo kana ICC. Tinawan doon kana sambit ng opisyal na
nagpapadagos-dagos man ada ginigibo nga suporta kana mga kaalya niya mada sa party mismo kana Netherlands. Aski ana mga Filipino community dumanda nagalat man kana magiging resulta sa party mismo anda nasambit na nga confirmation hearing ta kaso ni Duterte ipinagapayag ni Basti sinda ana kampantiya adigdiya makakalusot ana nasambit na nga dating presidente sa mga kaso na ipinagsampa sa saya urog na kan iniya anda alkalde pa duman sa party mismo kan syudad kan Davao asin presidente kan Republika kan Pilipinas iyan sa tao kan kampanya kani mapadapit man sa party mismo kan igal droga kan ini presidente pa digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, si dating Senador Bong Revilla nagsampa man ng motion kontra sa party kan inlaog na mga bagong mga respondent kan NBI sa lado man kan plunder case. Mga dagdag na mga respondi sa party kan reklamo kan plunder laban kay Revilla. Naghagad nin kadagdagan na palugit para man magsampa kan sa iyang counter affidavit sa korte. Tinawan doon ka na sambit ng dating senador na inusinti pa man girarida siya sa mga saot na ipinagdadaklag sa iya lalong-lalo na sa pagresibinin na kickback o suhol sa mga flood control project na pinagsasaot laban sa iya. Nagadan si dating Department of Health Secretary Dr. Alfredo Bingson sa edad na 21 anyos. Pinag-anunsyo kan Medical City ang pagkagadan kan dati nindang Chief Executive Officer CEO na si Dr. Alfredo Rafael Antonio Bingson. Nagserbi si Bingson bilang Health Secretary kana 1986 sagud ng 1992 sa liderato kay ni dating Presidente Corazon Aquino sa panahon kani sinulong ang generic drugs law kung sa ini pinagpailing kani ang generic alternative bilang sarong bulong. Sinulong kani ang family planning na iyo ang kinontra gikan sa party mismo kanda mga religious sector. Ginibo kani ana Ramon Magsaysay o tinawan ini ni na onra kana Ramon Magsaysay Award kan 1991 ninuli man kan kontribusyon sa lado kan sektor kan salud. Nag-adal ini sa Ateneo de Manila University ADMU asin man nagtapos kan medical degrees duman sa parte mismo kan University of the Philippines. Sa dekada 90 naging din kan Ateneo Graduate School of Business asin naging Vice President kan Professional School duman sa parte kan Ateneo de Manila University. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal na ngapudan ngunyan si Sara Duterte sa publiko na iwasan ang motorcades asin vehicle caravans bilang iyo ang parte mismo kan lalawgun kan protesta kasabay kan padagos na paglangkaw kan presyo kan gasolina ninuliman kan padagos na tensyon duman sa parte mismo kan Middle East. Basado sa payag kan araw kaning mga aktibidad ang nagbubunga sa namanin mas halangkaw na gasto sa parte kan fuel nagpatarid banda nin air pollution asin nagbubunga nin matinding trapiko asin pagkakaagbala kan kadaklan. Pig-ing kaminar ni Duterte ang mga lokal na gobyerno na ipagpangalad ang mga motorcade o mga vehicle caravan maski pangani ini suportado kan dating presidente na si Digong. So buot mas importante na maging maingat sa epekto kan araw kaning pagtitipon sa ibang tao asin man sa parte mismo kan kapalibutan. Advice kay ni na maghanap din mga alternatibong paagi para man sa pagtitiripon na dai nakakadistroso asin na daiman nagkakaigwanin abala mas sustainable orog na pinaglalauman pa na malangkaw ang presyo kan gasolina sa mga masudod na mga simana.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, inagakumpirmar ngunyan kanda Estados Unidos de Amerika na sinasabing digdi igwa subuot ninda anom na mga soldados kan Amerika adab nagadanda. Yan uli man ka na pinagibong airstrike kan Iranda dumada sa military facility kaniduman sa Kuwait. Enot nang ipinagpayag kan US Central Command na igwanin tulo ka tao ang nagadan alagad ini. Ang nadoble matapos man na magadan ang sarupang soldado sa paagiman kanda hospital. Asin nahiling pasinda kanda duwa pang bangkay din soldado sa natahuban kanda guho o agabagsak na edipisyo. Pinagkumpirmar ka na US Secretary of Defense Pete Hegseth na digdi tinamaan na kan Iranian airstrike ang US bunker duman sa party mismo ka na Kuwait. Ini ang insidente na pinagkumpirmar kan US na igwa ni nagadan ng mga soldados ninda gikan kan ilansar ang pag-aatake sa Iran kan nakalis na aldaw kan na Sabado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa niya itong nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyan kanda liderato kan Puwersa Armada kanda Pilipinas na dai na andala ang nasyon asinda mayo man subuota inahiling na direkta buot na uma sa party mismo kan nasyon kan Pilipinas padagos na nagkakaigwan ni na mainit na tensyon duman sa party mismo kan Middle East, partikular na padagos na pagkakaigwanin gera sa pagultanan kan na nasyon kan na Iran, Israel asin man nasyon kan na Estados Unidos de Amerika. Kinabi ni Browner and asambit na nga bagay matapos magbanta ang liderato ka na Iran subuot digdi aatakiyon man kani mga nasyon na kaalyado ka na Estados Unidos de Amerika, partikular na ang mga kaalyado ka na nasyon ka na Israel. Inawandoon ni Browner mayo man sinda ni nahihiling na uma na pwede man na atakihon ka na nasyon kan Iran ang Pilipinas. Ninhuli kan igwa ni na mga base militar and nasambit nasyon kan Amerika digdi sa parte mismo kada Pilipinas. Ipinagapayag ni Browner na maski ngani mayo sinda ni nahiling na arog kay nahuma sa parte kan seguridad kan na Pilipinas, preparado man giraray asin kinakaipuan na maganda man giraray ang nasyon, partikular na ang Puwersa Armada kan na Pilipinas. Ninulita seryosong bagay ang bantang ini kan nasyon kan na Iran na sa indang aatakihon ang mga nasyones na mga kaalyado kan Estados Unidos de Amerika. Asin man kan Israel, saro sa mga nasyones na kaalyado mismo kan Estados Unidos de Amerika. Asin man kan na nasyon kan Israel, iyo mismo ang nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalles kan na mga barata sa lokal, bukas si House Speaker Boy D. Tercero na imyendahan ang ley para man maibaba ang buwis kan lana. Ahayag ni D. kasunod-daman kan pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na plano kaning kaulayon ang liderato kan Kamara asin man kan Senado para pag-urulayan na asin tawanin doon ang kapangyarihan na maibaba ang buwis asin banda ang lana. Sigun pa man kay President Bongbong Marcos na digdi matatawanin proteksyon ang mga namamanwaan laban sa posibleng epekto kan paglangkaw kan presyo kan lana sa pangkinaban na merkado. Basado man kidi kapag naglampas sa 8 o $80 kada barelis ang presyo kan Dubai crude, sigurado na mamamati ini
asin salado kan pamasay, presyo pagkakan, asin iba pang panginot na mga barakalon, pwedeng mag-ulanto ang pamasay, ang presyo kan pagkakan, asin man mga mayor na mga barakalon. Ninulita bukas ang kamera na makipag-ulay salado kan Senado tangani man na pag-urulayan ang bagay nini kung kinakaipuan na imyendihan ang lay tangani man na matawan nin pagkakataon ang presidente kan sa iyang kapangyarihan na ibaba ang excise tax sa panahon kan matinding paglangkaw kan presyo kan lana. Suportado ba nini kan na pangapudan sa mga ahensya kan gobyerno na magpasunod kan mga lakdang sa pagtipid kan kuryente sa tao man kan nagdadanay na tensyon sa lado kan Middle East. Tinawando ni Di na sa atubangan ka na mga angat dapat na maghiro na ang gobyerno nin mas may malasakit pananagutan asin preparasyon tangani man na digdi inot ng tawanin doon ang kapakanan asin pangangaipo kan mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod ngunyan si President Ferdinand Marcos Jr. Na daitulos mamamatian ang epekto kan oil price shock. Ninhuliman ka na proseso antis ining dagos na makaapektar sa parte kan presyo kan mga barakalon basado ban sa presidente. Posibleng maglangkaw ang presyo kan nagkaparang mga consumer goods. Ninhuliman kan pinaglalauman na paglangkaw kan presyo kan lana asin pagkauktaba sa global supply chain. Alagad, depende ni kung gurano kahaluy ang krisis na mangyayari duman sa parte mismo kan Middle East. Tinawan doon kan presidente na sangunyan limitado pa sa nagkaparang mga lugar na apektado sa pagkakaigwa ni kakaabala sa laduman kan na transportasyon. Dagdag paman kan presidente sangunyan padagos anda nagbabiyay ang mga barko nga may daranin produkto pasiring digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Naglalaom ang presidente na matatapos tulos ang krisis antis paman dagos ng mamatian kana mga parabakal mga konsumidor ang paglangkaw kan presyo kan mga barakalon urog na salado kan petrolyo. Siniguro kan presidente na maski worst case scenario makakadul ang gobyerno nin suporta sa mga kritikal na mga sektor. Tinawan doon kan presidente na bastante ang supply kan lana sa nasyon, alagad importante na mas maray asin na kinakaipuan ang paghahanda tangani man na magdanay ang energy security, price stability asin fiscal sustainability digdi sa laog kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa BBS-FM Naga, nangapudan ngunyan si President Ferdinand Marcos Jr. kanda restraint kana mga parties involved kasunod naman kan padagos na labanan o gyera duman sa Middle East. Naglalaom ang presidente na sa lalong madaling panahon mapupundo na ang gyera sa pagultanan kan Amerika, Israel asin man kan nasyon kan Iran. Pinaglinaw kan presidente na si Marcos na daisangkot ang Pilipinas sa presenteng gyera asin dai ini parte kan anuman na lado. Pinagpayag kan presidente na maski ngani gusto kan Pilipinas na mauntok na ang gyera kana mga direktang partisipante lang ang pwedeng mga pudan nin tigil putukan o untok putok. Nagpayag man nin suporta ang presidente sa mga nasyones na sinalakay asin naglalaom tulos na matatapos ang nasambit ng krisis. Sangunyan, nakikipag-ulay ang Pilipinas sa iba pang mga lider tangani man nahagadan kan sa mga tabang para man masiguro ang kaligtasan kan mga Pilipino duman sa ibang nasyon sa Middle East. Sabi kan presidente, ang pinakaimportante sa ngunyan masiguro ang kaligtasan kan mga Pilipino na yaon duman na iipit sa gera sa Middle East sa pagultanan kan Israel, Amerika asin man kan nasyon kan Iran. Sa iba pa nga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, naka bandera
and targeted fuel subsidies o subsidize asin na libre nga sakay in kaso magsirit ni na $80 ang kada baril kana presyo kana lana sa world market. Ini ang pinagpahig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung mapadagos na malangkaw asin maabot sa $80 sa kudnang $90 ang kada barilis kan presyo kan Dubai crude asin lawig pa ni naabuton sa 2 bulan mapasudod na ang gobyerno kan targeted fuel subsidize para man sa mga apektado kana sambit na nga sektor kabali man na matatawanin ayuda iyo ang mga sektor sa lado kan transportasyon, agrikultura asin man ang mga parasira. Ipinagpayag kan presidente na apektado ang agrisektor ninhuli man kan na pataba gikan sa produktong petrolyo. Dagdag pa kan presidente tulos man nagagamiton kan gobyerno ana nakatala na pundo arog ka na pantawid pasada program asin subsidiya para man sa mga parauma kabali na ang mga parasira. Ipinagpayag kan presidente na pinag-aadalan man ang posibilidad kana pagpapagian kan mga gastuson sa lado kan transportasyon kabali na ang libreng sakay sa nagkapirang mga panginot na mga ruta asin na pagpugol sa paglangkaw kan na plete sa pampublikong transportasyon. Sabi kan presidente, obeto ka na sambit na mga lakdang para manda dai mamatian kan na mga trabador asin mga ordinaryong mga namamanwaan an epekto kan padagos na pag-ulanto kan presyo kan produktong petrolyo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nyato nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal padagos ngunyanda ada pagkakaigwaman ni na pag-monitor kana Puwersa Armada kana Pilipinas sa mga imbahada kana nasyon kana Iran asin nasyon kan Israel pati naman kana nasyon kan Estados Unidos di Amerika digdi sa laog mismo kana Pilipinas iyan ninuliman kana mga padagos na pagkakaigwa nin mainit na tensyon na dumanda sa partibismo kanda nasyon ka na Middle East sa tao man ka na barakbakan o gera sa pagultanan ka na Estados Unidos de Amerika pati naman na asyon kan Israel asin man na Iran yan ninuli man ka na pag-aataki asin pagpapauranin mga missiles ana Amerika asin Israel sa partibismo ana nasyon ka na Iran akon sa ina digdiya padagos man sa pagbalusa nasambit na nga nasyon sa tao man ka na mga aga-ataki na pinagigibo ka ni Estados Unidos de Amerika asin man ka nasyon ka na Israel. Pinagpahayag niyan kan liderato kan na Philippine National Police digdi sa partibismo kan na Pilipinas padagos ada sa indang pag-monitor ang mga imbahada kana Estados Unidos de Amerika, Israel asin man kan nasyon kan Iran digdi sa partibismo kan na Pilipinas iyan bilang party kan pagpapasunod kan sa indang seguridad gusto nindang siguraduhon na ana mga yaon sa laog mismo kana sambit na nga mga imbahada an mayo nin anuman na mga movement o gigibuhon na mga iro tangani man na digdi magkaigwa ninda kariribukan sa parte kana nasyon kana Pilipinas asin makaabot man digdi ang tensyon na nangyayari duman sa partibismo kana Middle East. Tinawan doon kana sambit na nga opisyal asin liderato kana Philippine National Police na igwasinda nin mga dakadeploy na mga tauhan na nagmumonitor sa partibismo kana sambit na mga imbahada iyan tangani man na masiguro ang katuninungan asin dahil magkakaigwanin anuman na kariribukan o iro
ana kada nasyones na pwede man na makadamay asin maapiktaran ang nasyon kan Pilipinas sa pagultanan ka nangyayaring gera dumanda sa Middle East. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pagkita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig ni Majority Leader Sandro Marcos na isinusulong ang Anti-Road Rage Act kung sa inako kan House Majority Leader na si Ferdinand Alexander Sandro Marcos kan Ilocos Norte ang House Bill number 8190 o ang prosopisto nga Anti-Road Rage Act na obhato na ikonsidera na saro ng krimen ang road rage asin na magpataw nin mas magabat na padusa laban sa agresibo asin makauyam na pagmamaniyo. Basado kay Marcos, malinaw ana pagpapa arama asin mana ana mga nakapalamanda sa nasambit ng prosopisto kadaklan sa pagbalga sa bulos kan trapiko, ana nakapalamanda mga aksyon na nagtataunin peligro sa buhay ka na mga pagsasadiri. Subuot kapag napuli sa kaanggutan na anasambit ng insidente sa laog kan tinampo, bako lang ang mga sangkot ang naapiktaran kundi pati naman ang mga inosenteng mga commuter asin na pedestrian. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagapayag ni President Bongbong Marcos na posibleng ipasudod man ang libreng sakay sa arinman na lugar digdi sa laog kan na Pilipinas. Iyan kung padagos-dagos na magkakaigwanin na problema sa parte mismo kan na produktong petrolyo. Iyan inuliman kan padagos na pagkakaigwanin na dai pagkakairintindihan asin man gera duman sa nasyon kan na Middle East. Nawandun ka na sambit ng opisyal adigdi igigibunakan na Department of Transportation and Communication at naman ang iba pang mga ahinsya kan gobyerno kabali na ang Kongreso asin man na Senado ang magkakadigong mga lakdang ang animan na matawanin atensyon ang posibleng krisis na mangyari sa nasyon kung magpapadagos-dagos ang gera dumanda sa parte mismo kan Middle East. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan ka na sa tuyang mga barata pakitunyan sa lado lokal anda TISDA talaog ka na probinsya ka na Camarines de Sur padago sa pakikipagulay sa mga LGU sa laog ka na probinsya kan Camarines de Sur. Ini padago sa pakikipag-koordinar sa mga LGU tangani man na ipaaram ang serbisyo ka na sambit na ngayon siya. Pinakusugunyan kan Technical Education and Skills Development Authority o TISDA ang pakikipag-ulay sa manlaylay ng mga local government unit sa laog mismo kan Camarines de Sur. Iyan tangani man na maipaaram ang mga intervention ka na sambit ng ahinsya. Iyan sa pagiman kan pagtatarbangan kan na TISDA asin sa katuyuhan ni Gobernador El Rey Villafuerte kan na probinsya kan Camarines de Sur kaibanan si Congressman Luigi asin Congressman Migs Villafuerte tangani man na magkaigwanin mga alternatibong mga skills ana mga taga-probinsya kan Camarines de Sur, partikular na ang mga out of school youth para magamit ninda kung in kaso makagraduar sinda sa TISDA matawanin pagkakataon na makaigwanin na marhaya na oportunidad o trabaho basado kay TISDA Provincial Office digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines de Sur. Acting Provincial Director John Oliveros naglilibot sinda sa mga LGU para mana isagibo ang mga
information dissemination tanganing ipaaram ang mga programa kan mga TISDA institution sa manlaylay na parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Kabali na digdi ang mga scholarship program kan TISDA asin ba pa mga programa patin mga training kan na insya na pwedeng may abil kan mga LGUs para sa indang komunidad na kaigwan na pagtatarbangan ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernadora El Rey Villafuerte asin ang TISDA para maisulong ang mga programa kani sa laog kan na mga LGU sa Camarines Sur para sa mga out of school youth asin iba pa na gustong makanood kan technical education sa parte mismo kan probinsya ng Camarines Sur asin man kan TISDA. Sa iba nga detalles kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Regular ang ginigibong sirisumanang one-time big-time Canaga City Police Office o continuous police operation sa siyudad Canaga. Katuwang sa operasyon ang mga tauhan kan Public Safety Office, LTO Naga asin Highway Patrol Group para mas pakusugol ang pagpasunod kan batas trapiko. Sigun sa PNP Naga, nahiling na positibong epekto kan sinambit ng operasyon sa mga motorista na malisya na subot na kalaklan sa mga pagbaylar kan mga driver unexpired and driver's license asin pasunaan rehisto kan mga motorsiklo. Sinabi ni Angeles na nakulang tabang ang operasyon sa paghanap ng mga piglalamag na lululan sa paagkal mga itilaltag na checkpoint. Naririkisa ang mga gamit na bihikulo kan mga driver asin ang tendang mga dokumento. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ang pinakusog na implementasyon kan Oplan Ligtas sa namamanwaan nakatabang nin marhay sa mga insidente kan kasulu kan nakalis na 2025 o kan nakalis na taon. Basado yan sa Bureau of Fire Protection kan na probinsya kan Camarines Sur. Resulta kan pinakusog na implementasyon kan Oplan Ligtas na pamayanan na OLP basado sa Bureau of Fire Protection BEP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur an saro sa mga kausa sa babang insidente kan kasulu na na-record sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur kan 2025. Basado yan kay BEP Camarines Sur Provincial Fire Marshal Police Senior Superintendent Abogado Hyacinth Grahida Mirabil SIS WADEC kana 2025 nakapag-record sa naman in 261 na mga insidente ni na kasulo sa parte mismo kada probinsya kana Camarines Sur. Ang bilang na ini mas hababa kumpara sa na-record na 437 kan 2024. Mantang para sa taon na 2026 nakapag-record na ang Bureau of Fire Protection Camarines Sur nin 47 tulos na insidente ni na kasulo poonyan kan bulan kanda Enero sagkod na ngunyan na bulan kan Pebrero. Ninuli kan pinakusog na implementasyon kan OLP na sarong Community-Based Fire Prevention na asin Disaster Preparedness Program kan na BFP kan 2025. Pinagdumanan kan mga bumbero ang kada barangay sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur na nagtutukdo sa laog kan komunidad kung ano ang dapat nagibuhon kung igwan ng mga insidente nin kasulo. Igwa manda subuot nin nabilog na mga Community Fire Auxiliary Group sa probinsya ng Camarines Sur na nakakatabang sa pagresponde urog na duman sa mga hararayong mga lugar. Tinauan doon ni Police Senior Superintendent o ni Fire Senior Superintendent Graida Mirabil na ana pag-iwas sa parte kan kasulo bako lang responsibilidad kan mga bombero asin dapat digdi makatuwang ang gabos sa pag-abot man sa pinagapod na fire prevention. Mantang na isagibuman kan nagtalikod na aldaw kan Lunes, Marso 2, 2026, digdi sa laog kan siyudad Canaga ang kick-off activity para man sa selebrasyon kan Fire Prevention Month 2026. Sa
iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, bangkay nin lalaki na nawawara sa dagat Kantigawon, Camarines Sur recover sa ikatulong aldaw kan search and retrieval operation. Darrell Banyas sa detalye. Sarong insidente ni na pagkalamoso na report kan Marso 2, bandang alas 11:30 nin aga. Ini dyan sa baybayon kan Sitio Rancho, sa barangay Huyon-Huyon sa Tigaon, na kinae-embweltuhan kan sarong lalaking bisita gikan ini sa Pampanga. Sa ikatulong aldaw kan ginibong search and retrieval operation, matriyong pulanano paran, ang bangkay kan nawawarang individual sa parte kan Atulayan, Sangay. Matapos ang sobrang duwang aldaw na rarom na paghanap sa kadagatan asin mga pagtaraid na baybayo na lugar na kuaman sana ang kinamumugtakan kan biktima sa paay kan koordinadong paghiro kan manlailain na ahensya asin man organisasyon. Matapos ang retrieval, pigdaraan bangkay sa pantanan kan barangay Nato dyan sa Sangay kung saan ini tultul man ay pigbalyo asin pigkuakan punerarya para sa nadadapat na proseso. Nagpahayag min pasasalamat ang mga otoridad sa gabos na ahensya, mga volunteer groups as in miyembro kan komunidad na nakisumaro as in nagtabang sa sinambit ng operasyon. Kadagos saan pakikidamay as in man pangadyon kan bilog na komunidad para sa nabayaan na pamilya kan sinambit ng biktima. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pigpresentar kanda City Hall ang disenyo kanda subota para sa mga tukawan na pwede man turugan sa paggamit kaniya sa mga evacuees apektado kan kalamidad sa laog kan Naga nagigibon dyan sa may lugar kan GMR Coliseum o GCM Robredo Coliseum. Pasado man sa paayag kan City Hall, paagi ni Mayor Lene Robredo, maski may baha, pwede man subuota digdi matawanin turugan na nasambit na mga tukawan nagigibon sa laog mismo and o dyan sa GMR Coliseum. Plano kani na magpagibuning kadakol ng mga comfort room sa second floor asin man common kitchen para madali ang distribution kan pagkakaan asin iba pa. Plano man kan City Hall na magpagibo kan cistern o tambakan ng tubig ba sa irarom kan GMR Coliseum. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagpapadagos-dagos man ada pagkakaigwakan nagpapadagos-dagos man ada partibismo kada pinagagigibong pagaduhol ninda ayuda sa partibismo kana mga paratanom and paroy digdi sa partibismo kana probinsya kan Camarines Sur maabot sa 750,000 na mini palay harvester anaidul kan departamento kana agrarian reform Camarines Sur 2 sa mga sinasabing mga benepisyaryo na mga parauma dyan sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Naresibikan ayugan Zone 3 Irrigators Association ASIA sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur ang sarong mini palay harvester gikan sa parte kan Department of Agrarian Reform o DARA Camarines Sur 2 na itinao sa irarom ni Major o sa irarom kan Major Crop Based Black Farm Productivity Enhancement Project kan sinambit ng ahensya. Nagkakantidad na 750,000 pesos ang nasambit na makinarya na kung saan na itao sa ASIA na igwanin 142 na mga miyembros na kadaklan mga parauma asin nagkukultibar nin daga sa paagi nin pagtanom nin paroy gikan sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Augmang pinagresibi ka na sambit ng grupo ang sinambit ng harvester nagaali sa parte kan departamento kana agrarian reform ni
ana importanteng kagamitan tanganing mapakarayan sa indang farming efficiency asin man ana pinakainot na tabang kan sa indang naresibi gikan man sa Departamento kan Agraryan kasabay kan ginibong training para man sa pagpapakusog kan sa indang organisasyon. An inisyatibo partikan padagos na commitment kandar na mapalangkaw ana agricultural productivity masuportaran ana agrarian reform beneficiaries sa paagiman kan mga bagong teknolohiya sa laduman kan pagtatanom. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal padagos-dagos man ada pinagagigibong kampanya kana liderato kana Philippine National Police tang man digdira lapag ana mga persona na involto sa partibismo da sinasabing mga kaso nakabinbin sa partibismo kana korte ada ayaga anda liderato kanda Philippine National Police sinabi kaniya kasuguan ka Provincial Director kanda PNP na nagbabalik si Kernel Berhelio Ulalya na dapat subot ang gabus mga warrant o baras pinagpaluwas na kan korte na daipa na isiserbi kan mga miyembros kan PNP asin yaon pa sa parte mismo kan na hipatura kan pulisya dapat ini maiparesibina sa mga persona na involto asin na kinakaipuan na magkadarakop na mga ini ang ani man na digdi matawan ni justisya ang mga biktima o ang mga pamilya kan mga biktima igwapa sa parte mismo kan mga hipatura kan pulisya digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur in mga warrant o bares na pinag-issue kan korte alaga daipa na isiserbi sa parte kan mga suspect ninulitan mga suspect nagdurulag na asin mayo na digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur yauna nag-i-star sa ibang mga lugar o kundaiman nagtatago sa ibang lugar. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Estudyante gikan sa parte kan Goa Central School kampiyon sa 2026 Palarong Bicol Standard Elementary Category. Numrahan na bilang kampiyon sinda Yusan Sebastian El Mirabil asin banda Reina Maridita Q Giananda sa 2026 Palarong Bicol Standard Elementary Category. Sa indang ipinagpailing na tibaya, dedikasyon asin determinasyon ng gana ang duwa nga aking atleta kanda probinsya kan Camarines Sur na hali dumanda sa parte mismo kan banwaan kan Goa laban sa iba pang mga partisipanti gikan sa manlaylay na mga division kan Bicol Region sa nagpapadagos na palarong Bicol duman sa parte mismo kan Albay. Ana pagiging kampyon kana duwang estudyante ang Goa Central School at 2026 Palarong Bicol Standard Elementary School papailing kan sa indang tibay asin determinasyon na manggana sa lado kan sa indang binabalian na sports Palarong Bicol 2026. Inulikan sa indang kapangganahan sindaan marepresentar kan Rion Bicol sa maabot na palarong pambansa nagigibon duman sa parte kan Agusan del Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal sarong bagong paglaom sa laban kontra kansera anatud kan pagbubukas kan Beacon of Hope Naga ang bagong chemotherapy center kan We Hope Medical Group na ubato nga magdul nin libre asin di kalidad na pagbubulong sa mga pasyente sa laog kan na syudad asin man iba pa nga
arte kada probinsya nin Camarines Sur pigdisenyo ana pasilidad tangani man magatud bako lang nin serbisyo medikal kundi pati naman mga emotional, spiritual asin pang komunidad na suporta sa mga pasyente kan sa indang pamilya basado sa liderato kan grupo parte kan bagong tindog kan sa indang misyon na irani ana mga Bicolano, mga taga-Naga asin probinsya kan Camarines Sur sa abot kaya asin malalauman na serbisyo sa parte kan salud. Kabali naman ana pagbubulong digdi sakop ana PhilHealth asin iba pang mga programa sa lado kan na salud. An beacon of hope an simbolo kan mga pangako na magatud nin libre asin di kalidad na serbisyo sa salud sa mga komunidad. Tinawan doon ni John Paul Aklan dagdag kanina Huberto Ninda na pakusugon ang serbisyo medikal sa intirong Bicol Region bako lang sa Naga asin Camarines Sur sa paagi kan pagpapatindog kan manlain-lain ng mga pasilidad arog kan chemotherapy centers, dialysis centers asin diagnostic laboratories kabali sa mga serbisyong pinag-aalokan na pasilidad ang konsultasyon sa parte kan na oncologist, libreng chemotherapy asin mga programa sa lado kan edukasyon sa mga pasyente na pinagtatawanin doon ang kada pasilidad kan mga lisensyadong mga health professionals na pinagtraining sa mga pasyente o patient-centered asin makakaduhol ni tamang pag-aataman para sa kadakla na pamilya na naatubang sa harmor o hamon sa parte mismo kanda hilang na kanser. Anda Beacon of Hope Naga nagserbing katabang sa saindang pag-alakaw pasiring sa pagkakaigwanin pagkaumay kan sa indang mga hilang pagkakaigwanin na pagsaro sa makabagong teknolohiya malasakit pinaglalauman na madulnin dakulang ambag sa pagpapakusog kan serbisyo sa salud sa laog kan Naga asin Camarines Sur kabali na an enterong Bicol Region. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyad sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal aabot sa 64 na mga grade 12 student gikan sa Calabangan National Science High School ang nagpartisipar sa ginibong learning session para man sa OFWD o OFW Children Circle pinag-organisakan Overseas Worker Welfare Administration o UWA sa Kabikulan sa pagkikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villapuerte asin man kan Public Employment Service Office Piso Camarines Sur asin iba pang katabang ng mga ahensya ginibo na sambit ng aktibidad duman sa Banwan kan Calabanga Camarines Sur pig wanin doon asin sanasambit ng sesyon an manlain-lain na mga tema kabali na ang pag-aatubang sa angat kan na migration asin distansya sa pagultanan kan mga OFWs kan sa mga kaagian sarong financial literacy seminar asin basic life support first aid training pinagtibay an kaarmanda kana nasambit na mga estudyante sa Bagimanda kada probinsya ng Camarines Sur sa liderato ni Governor Elry Villapuerte asin man kan Camarines Sur Piso ang nagkapirang mga importanteng mga lakdang sa lado kan first time job seeker aka labor market information na available na mga trabaho para man sa senior high school graduates asin kaarman kan career readiness asin professional branding gabus importante para sa inaatubang na karera kan mga estudyante basado kay John Breaks Is Inigo sarong OFW child asin na partisipante sa nasambit na nga programa. Nagpapasalamat siya sa sinambit na nga ahensya kan gobyerno
asin man kay Gobernadora Elre Villapuerte kana probinsya kan Camarines Sur sa pag-organisa kan learning session subuot nakatabang ini tangani man nadigdi mano dan ninda kung paano maggibunin maray na mga resume asin aramon ang mga oportunidad na mga trabaho sa inaatubang asin manudan asin mada maaraman ang panginot na mga kaaraman sa parte mismo kanda paghanap nin trabaho. Ngunya mga tugang sa detalyes na kita kanda sa tuya pang mga barata na kita ngunyada sa luwas kana nasyon sa satuyang barata ngunyada sa luwas ka nasyon tinamaan kanda pinagtutubudan Iranian Drew ang US Consulate duman sa parte mismo kanda Dubai. Inanunsyo ni Dubai Office kanda digdi na sulo at itaas na parte kan sa idang edipisyo. Kinumpirmar kani na ini ang tinamaan kan drone gikan mismo sa nasyon kan Iran. Inot na pinagpahali ni US President Donald Trump ang gabos na mga personel kani sa manlain-lain na mga konsulada asin mga US bases duman sa Middle East tanganing digdi daimadamay sa padagos na pag-atake kana nasyon kana Iran. Sa barata kita ngunyanda sa kinabanin na karawata mabalik sa Drawing Board ang Gilas Pilipinas matapos pagkasunod na kadaugan sa patikan kamot kan New Zealand Tall Blacks asin na Australia Boomers sa indang home games presenting window kan FIBA Basketball World Cup qualifiers. Dailiwat ng gana asin liwat na nagkawat ana pang nasyon na kupunan tagkod na nga sa bulan kanulyo kung sa ina sindaman ang mabisita sa parte mismo ka nasyon kan Australia asin man New Zealand tanganing tapuson ang inot na round kan qualifier para man sa FIBA World Cup nagigibon duman sa Doha. Maski ngani sigurado na ang Gilas sa pagsulong sa sunod na game kan kwalifikasyon importante pa man giraray na makapag-record nin kapangganahan ang team kan na Gilas Pilipinas tanganing magkaigwanin tsansa na makakuha nin ticket sa World Cup. Sigun kay head coach team ko na kinakaipuan maganda ang team laban kani sa second round orog na nadigdi maatubang ang team sa Middle East arog kan nasyon kan Jordan, Iran, Syria asin na Iraq. Sa unyanda presente tabla ang Gilas sa New Zealand na iskor na 2-2 ang kartada mantang nanginginot man ang Australia sa Group A na igwa nin malinig na record na 4 ang kapangganahan asin mayo pa nin kadaugan. Mga tugang iyan ang tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasa tuya pulugudan biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa tuyang mga barata kita sa lado lokal duwatik sa illegal na droga sa laukan na probinsya kan Camarines Sur.
Pag-silibrar ka na Women's Month sa Laukan Siyudad Canaga, nakapokus sa pagpapakusog ka na proteksyon sa karapatan ka na mga kababaihan. Camarines Sur, Padagos Mada, kapag apoda na sa partibismo kan mga tugang yato na yaon sa bulod o grupo kan mga rebelde, magbalik loob na sa lindong kanda gobyerno para sa katrangkiluhan. Sarong lalaki na may kaso nin rape sa laog kan Camarines Sur, tiklo kan mga autoridad. 3,758 na mga beneficiaryo kan na Cash for Work program na iduhul dumanda sa banwaan kan na Timbaka, Camarines Sur. Buhi siguro na bastante ang supply kan tilapia. Mga tugang iyan ana mga headlines kan mga barata. Ngunyan mga tugang sa satuya ng detalyes kita kan sa tuya ng mga barata na kita ngunyan sa laog kan barata sa lado lokal. Sa satuyang mga barata ngunyan sa lado lokal, Padagos man ada pagadul ngunyan din na asistensya kada gobyerno para manda sa nagkapirang mga individual na kung sa ina digdi sinasabing na apiktaran kada Padagos na nangyaring share line o pag-uranda kana mga nakalis na aldaw digdi sa laog kana probinsya kana Camarines Sur asin banda iba pa nga mga lugar ana oring natauanin na benepisyo iyo naabuton sa 3,758 at nagadumanda sa partibismo kana banwan kan Tinambaka sa pagiman kan pinagapod na cash work o Cash for Work gikan man sa opisina kan DSWD na resibina kan 3,758 na mga beneficiaryo sa manlain-lain na mga barangay kan na Tinambaka, Camarines Sur ana sinasabing 2,175 pesos gikan sa Cash for Work CFW program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Kabikulan bilang tabang sa naapiktaran kan pinagapod na share line sa paagiman kan mga programa nakapagdul nin trabaho ang mga beneficiaryo sa laog nin libang aldaw asin nakaresibi nin mga kadagdagan na income o minabot sa 8,173,650 ang kabilugan na itinao sa banwaan kan Tinambak, Camarines Sur basado kay Secretary Rix Gatchalian o nga ini kan direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. itinao nga prioridad kanasambit na nga ahinsya ang pagtaunin tabang sa mga residentes na apektado kan mga kalamidad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet kamin. Natapos sa anhaloy na pagtago kan sarong child abuser matapos ining maaresto kal mga autoridad sa si Roma, Camarines Sur. Pwedeng dahil na ining makaluwa sa karcel ang sarong construction worker na residente kan barangay Pakul, Igdisan, Naga sa ibong haros kabangang milyon na piyansa kainis sigun sa RTC Branch 26 Judicial Region para sa kasong rape by sexual assault asin tulong pagbaylar sa anti-child abuse. Sigun sa report alas 4 rin pagkapo na susugkal mga polis ang suspect sa pinapa-FPN kani sa barangay Kabugaw sa si Roma bitbit kan mga ini ang warrant of arrest na pinilabas ka na kaaging November 12, 2024. Apwera kan sinabit ng mga kaso, sinabi ni Police Captain Basie Angeles, tagapagtaramkan in city o na atubang pan-suspect sa tulong qualified rape na surungnan bailable offense. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, iklo anduang illegal na parasira duman sa banwan kan Kalabanga, Camarines Sur. Dakop anduang parasira matapos man na madakop na nagdadakop sindanin sira sa
pagkakadigong mayong lisensya sa kadagatan na sakop kan barangay kan Mangiring duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur kan nagtalikod na Marso 3 nin amay nin pagkaaga o kasudma sa report kan Calabanga Municipal Police Station bandang alas 3:55 o 56 nin pagkaaga kasudma kan di aharangkan mga pulis katabang ang bantay dagat ang sarong day markadong kolor yelo na motoray sa bangka manta nga naga sa sagibuinikan pinagapod na Seaborn Patrol. Igdi ay nagtrayumpo na may pailing kan na lisensya kan operator kan bangka dailan tanganing masita ang mga ininuliman kan pagbalga kan Municipal Ordinance number 2003-04-A laban sa illegal na dailisensyadong parasira na kumpiskar kan mga autoridad iyo at bangka mga lambat na nagkakantidad 25,000 pesos nasa 5 kilo kan manlain-lain ng mga sira na nagkakantidad 2,000 pesos pinag-issuean in citation tickets ang mga nagbalga mantang ipinag-turn over naman sa magkakadigong ahensya ang mga nakumpiskar na mga ebidensya para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa dua lokal ang selebrasyon kan Women's Month sa parte mismo kan syudad Canaga nakatabang sa pagpapakusog kan na pagprotehera sa diretsos kan mga kababaihan. Ngunya na bulan kan Marso isinisilibrar sa bilog na nasyon ang pinagaapod na Women's Month na may timang We Women Empowerment for Gender Equality and Exclusive Society na ipinaglunsar kanda Philippine Commission on Women kanda 2023. O beto kada sambit ng selebrasyon na mas pang pakusugon ang mga programa asin serbisyong idinudul kan gobyerno para man sa mga kababaihan. Sering man aminado ang mga autoridad na sa tao kan mga progresibong mga lakdang igwa pa manin mga lugar na alangkaw ang bilang kan kaso nin pang aabuso laban sa mga kababaihan. Sabi ni City Councilor Gail Abunal Gomez padagos anda syudad kan Naga sa pagsulong kan pinagapod na women empowerment subuot mas nagiging muklat na ang mga mata asin mas na iintindihan na kan mga kababaihan sa laog kan syudad ang importansya kan proteksyon kan sa indang mga karapatan kabali na sa sinasabing panginot na tututukan kan LGU iyo ang pinagapod na Gender and Development Council ang pagtuklo kan pag-ingkaminar nin mga kababaihan na tinawan doon ni Councilor Gomez na kapag ang sarong babae may kakayahan na magtindog sa iyang sadiring bitis mas nagkakaigwa siya nin kusog nin buot na sa iya mismo na ipagtanggol an sa iyang sadiri laban sa anuman na klase nin pang-aabuso para sa nasambit ng konsyal importante na aaraman kan mga kababaihan ang mga diretsos na indang dapat digdi da inaabuso kan si isayman. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal antes ana Marso 13 kan deadline inutro kan mga opisyalis kan gobyerno digdi sa parte kan Kabikulan ang sindang pangapudan sa Communist Reveals na mag-apply na para sa pinag-aapod na amnesty program asin na magbalik loob na ang mga ini sa saindang pagiging civil and political rights. Datos kaya kan na OPA-PRO ang Pebrero 13 may kabilugan na 620 na mga miyembros kan CPP, NPA, NDF ang nag-apply na para sa saindang amnestiya. Sigun sa Local Amnesty Board, digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, daisinda nawawa ranin paglaom na anbilang kan mga dating mga gerilya o ang pinagapod na bagong hukbong bayan BHB
ang nagahanap nin bagong buhay na mainstream sa partibismo kanda komunidad asin man maduhol nin inspirasyon sa manlain-lain na mga komunidad organisasyon asin digdi ang mga aktibong mga gerilya kan BHB ang ilalatag an sa indang mga armas asin sundan ang mga agi-agi kan sa indang mga dating mga pag-iriba inot naman na nagsurindera sin nag-ako ninda amnestiya sa lado kan gobyerno. Iwat na nangangapudan ngunyan ang grupo kan gobyerno mag-apply na ang mga rebelde kan sa indang amnestiya. Ulit ini abot na sa naman ang deadline na maabot na Marso 13 o masunod na simana aldaw kan Biyernes. Sa iba pa nga detalyes kanda sa pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, saroan dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur na may kasunin panlulugos 44 anyos na lalaki and sinasabing si Eli bandang alas 10:50 na pagkaaga kasudma kan inidakupon kan mga miyembros kan na PNP ana warrant kasumpay kan na kasong rape sa irarum kan criminal case number RTC 11-1590 na ipinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 63 duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur Marso 5, 2013 kan magkaigwa nin paluwas na sinambit ng mandamiento de aresto. 30 taon na ang nakakaagi kan mangyari ang insidente alagad nagtago-tago ang suspect da inadakop kan mga autoridad. Pero kasudma nataymingan ini asin dagos ng aresto sa kaso nin panlulugos mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte laban sa nasambit ng akusado. Pinagpaaraman sa iya ang sa iyang karapatan basado man sa sinasabing Miranda rights asin sa Republic Act 9745 sa ina verifikasyon sa paagiman kan e-warrant system na kumpirmar na mayo ng iba pang nakabinbin na kaso laban sa nasambit ng suspect na nakakulong ng unyan sa hipatukan pulisya dumad sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Importanteng ambag kan mga kababaihan na binisto kan na PNP ngunya na panahon kan Women's Month pinagbisto kan Philippine National Police an importanteng mga ambag kan mga kababaihan sa parte kan komunidad mantang pinagsisilibrar ngunya na bulan kan Marso ang National Women's Month basado sa liderato kan Philippine National Police. An okasyon na ini sarong pagpapagirumdum kan pagbisto kan kapangyarihan kan mga kababaihan sa pagsulong nin pantay-pantay bilang parte kan pangnasyon na pag-aasenso dadanay na makusog ang pangako kan liderato kan Philippine National Police na isulong protektaran ang karapatan kan mga kababaihan siniguro ang sa indang kaligtasan na magkaigwa nin paggibunin mga ligtas sa parte kan kapalibutan gikan sa diskriminasyon asin man pambubuli sering man ang mga pang-aabuso sa parte kan mga kababayan sa paagi kan pinakusog na polisiya asin pagpapatindog kan sinasabing Women's and Children Protection Desk padagos man na naninindugan ngunyan ang liderato kan PNP para man sa mga babae bilang katabang sa parte kan katuninungan seguridad asin man pag-asenso sa lado kan gobyerno. Siniguro kan PNP na madadangog ang boses kan mga kababaihan asin digdi matatawanin importansya an sa indang dakulang ambag sa parte mismo kanda gobyerno kung sain katabang an mga kababaihan sa pagdul kan pag-asenso kan komunidad asin man kan ekonomiya kan nasyon da Pilipinas.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal pinakusog ang girigibong monitoring asin pagbantay kan Overseas Workers Welfare Administration on OWA naga satellite office sa sitwasyon na nangyayari duman sa parte mismo kan nasyon kan Middle East. Pasado yan kay Bernard John Bonnet, OWA 2 kana OWA Naga Satellite Office. Aka high alert an sa indang opisina asin padagos ang ginigibong monitoring sa gabus kana sa indang communication channels tangani man natulos na mailing kun igwa nin mga overseas Filipino workers OFWs na nagre-request nin asistensya o repatriation. Sa presente, mayo pa subuot nin nagre-request na asistensya kasumpay kan tensyon duman sa Middle East sigun digdi alagad da ipinag-aali ka na OWA Naga Satellite Office lalong-lalo na ni Bunit digdi subuot igwa nin mahagad man giraray nin asistensya urog na gikan sa mga lugar na arani na apektadong mga lugar sa padagos na pagkakaigwa in gera sa pagultanan kan nasyon kan Israel, Amerika asin man and nasyon kan Iran. Inawandoon ni Bunit kan OWA Naga na bilog na OWA Naga Satellite Office nagsiserving help desk para man sa mga OFWs na pwedeng maipit sa mga gera duman sa parte mismo kan Middle East. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ana alkalde kan Siyudad Naga Liner Robredo agpaliwanag kung tano tamayo panin budget an oplan kontrabaha programa parte mismo kada gobyerno kinumpirmara ni Mayor Lene Robredo na mayo panin na budget na pinagtagama ang gobyerno arman sa oplan kontrabaha sa parte mismo kan Siyudad Canaga sa pahayag tinawando ni Robredo na kaya mayo pa yang umayo pa danin budget na pinagtagama sa programa ninhuli ta plano pasanaman kaniya na ilansar ka na gobyerno iyan kanda panahon na naipasar na daan budget kan taon na 2026 General Appropriation Act o anagaha kaya digdi sinasabing dainabugtakan nin budget ada paglansar na sinasabing opla na kontrabaha anda gabus na mga infrastructure project isa sa gibo na lang da sa masunod na taon na 2027 sabi ni Robredo inhulita maibabali naman ini pantauna na budget sa nasyonal anta nga nagaalat ni na budget ibubugtak na muna ang mga heavy equipment kan DPWH sa laog kan Siyudad Canaga tanganing malinig ang mga drainage canal asi di ba pang mga waterways para maiwasan ang pagkakaigwanin baha sa laog ka na Siyudad Canaga, sabi pa man ka na alkalde. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Libreng wheelchair ipinagatagama man asin itinao sa mga grupo kana senior citizen ang gobyerno probinsyal kan ng Camarines Sur padagos-dagosan pagatud kan mga libreng mga wheelchair sina assistive devices arman sa mga PWDs asin mga senior citizen and gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiban niya ni Gobernadora El Rey Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte, pati naman ni Congressman Migs Villapuerte. And manlain-lain ng mga lugar digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur ang mga dikalidad na mga tabang na wheelchair kan sina walker ani ba pang assistive devices
Ani man na digdi mapagian ang buhay ang mga senior citizen asin na grupo ang PWDs. Tililibot ngunyan kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur an manlain-lain na mga lugar sa laog kan na probinsya tanganing ihatud an mga request kana grupo kana mga senior citizen asin PWDs mga assistive devices bilang tabang kan pamilya Villafuerte. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, tiniguro ang buhi na bastante ang supply kan tilapia sa paparani ng Semana Santa. Tataw kan mga naklis na mga insidente kan pinagapod na mga fiskil sa Lake Buhi. Nagdadagos na abot kaya ang presyo kan tilapia sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur. Sarang magayon na barata paraman sa mga parbakal urog na sa nagdadangadang na panahon kada Semana Santa. Sa presente, nasa 140 kada kilo ang tilapia asin man sa parte mismo kan sinasabing merkado. Mas hababa kumpara sa sinasabing 180 pesos ng 200 pesos an kada kilo. Sigun sa mga paratinda, mas dakula ang supply kisa sa demand. Kaya digdi tubuot iman nagkakaigwa nin pagbaba ka na presyo. Paliwanag kan lokal na gobyerno, tulos sindang mapasulod kan mga lakdang tanganing masiguro na dagos-dagos ang produksyon, maiwasan ang kakulangan kan supply kan sira sa pahayag na wando ni Marka Nazaria kan PIO. Ipinagpahid kani na maray sa presente ang kamugtakan kan danaw kan buhi mayo nin anuman na i-record ang mga insidente nin piskil. Dagdag pa ni Nazaria, pinaglalauman ana pag-ani kan kadakol na mga tilapia antes na matapos ang bulan kan Marso. Kasabay kan na preparasyon kan mga operator sa paglangkaw kan demand sa kada panahon kan Semana Santa. Para mada sa mga parabakal, dakulang tipid ang presenteng presyo kan tilapia. Urog na, mas pinipili na kadakol nin mga sira bilang alternatibo sa karne ngunya na panahon kan Kwaresma. Pinaglalauman na ang mga nagtitinda pwedeng maglangkaw giraray kan presyo sa mga masunod na mga simana kapag nagdakol na ana mga parabakal gikan sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur asin mga pagtaray ng mga banwaan ngunyan. Nagdadanay na balansi ang supply asin presyo sarong sinyalis na luway-luway na pagbangon kan sektor kan aquaculture sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur asin probinsya nin Camarines Sur. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa po pagkatabay, mapasatuya pulugan ng biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.